Dahil nga dito yan. Yan oh, napaka-tender and juicy at talagang masarap Kaya nga nakilala itong classic dish natin na pinaupong manok. Classic man nga ito, pero madali lang gawin. At ito naman ang version namin kung paano nga ba kami magluto ng pinaupong manok. Unang gagawin dito, linisin muna ang manok. Sariwang buong manok yung ginamit ko dito. Ito namang paa at leeg, pinutol ko lang ng ganyan. Dito naman sa may parting pakpak, pinutol ko rin yung matalim sa dulo nito. Gagamit ako dito ng 4 na kutsara ng asin. Para nga malinisang mabuti itong manok. Ganyan lang Ikaskas mabuti sa loob at labas ng manok. Saka na ito hugasan ng mga nasa 3 beses. O kaya naman ay hanggang sa makita na malinaw na yung tubig na pinaghugasan. Hanguin at patiktikan na sa strainer. Ngayon, gawin na natin yung pagbababara ng manok. Sa plastic, maglagay ng 2 piraso ng pinitpit na luya, 1/3 cup ng bawang, 1/3 cup ng sibuyas, 1 kutsara ng siling labuyo, 1 kutsarita ng paminta, 1/3 cup ng toyo, 1/3 cup ng lemon juice, 2 kutsara ng liquid seasoning, 1 tasa ng lime soda. Paghaluing mabuti, siguraduhin lang, tikman muna para maitama sa panlasa bago ibabad ang manok. Kaya naman ako gumamit ng plastic dito para makasiguro ako na lubog ang buong manok sa pinagbabarang rekado. Pinalabas ko pala muna lahat ng hangin bago ko hinigpitan ng ganito. Saka na ito ibabad ng 1 oras sa room temperature. Kung may oras, mas mainam kung maibabad ito overnight. Pero ilagay sa ref. Pagkatapos nga ng 1 oras, patiktikan na sa strainer. Tanggalin lahat ito, yung mga dumikit na rekado. Ito namang mga pakpak, ikutin lang ng ganyan patalikod. Para naman maayos itong mailagay sa lutuan. Balik ta rin, saka na ilagay ito sa loob ng tiyan, yung paa at leeg. Ilagay na rin ito, yung mga napatiktikang rekado galing sa pinagbabaran. Dahil nga sa pauupuin natin ng manok, kaya kailangan itong isara. Gumamit ng toothpick. Tusukin lang ng ganyan Ganyan lang kadali. Yan sarado na. Ngayon, umpisahan na ang pagluluto. Maglagay ng 2 tasa ng asin. Ang gamit ditong asin yung magaspang. Huwag din mag-alala. Kahit kasi marami yung asin, hindi naman nito paalatin yung manok. Ipatong na sa asin nito yung mga dahon ng saging. Gagamit ako dito ng stainless steel na patungan para naman hindi dumikit yung manok sa saging at asin. Siguraduhin lang na kasyang-kasya ang manok na nakaupo sa loob ng lutuan. Ito yung pandikdik ko sa almirez. Ilalagay kong patangal para mapaupo kong mabuti yung manok. Takpan, saka na ito lutuin ng 10 minuto sa malakas na setting ng apoy. Matapos nga ang 10 minuto, i-adjust ng apoy sa medium-low setting. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 30 minutos. At pagkatapos itong lutuin ng 30 minutos sa medium-low setting, i-adjust uli ang apoy. Ilagay na ito sa medium setting. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 10 minuto na lang. Yung ganito na makalumang paraan ng pagluluto natin ng manok sa pamamagitan ng singaw ng asin, dahon ng saging, at mga rekado na pinagbabaran nito, talaga naman na ang resulta ng pagkakaluto, tender and juicy at napakasarap. Matapos nga itong lutuin ng kabuang 50 minutos, tusukin lang ng ganyan yung pinakamakapal na parte nito. Pagka nga walang lumabas na dugo dito, ibig sabihin luto na ito. Yan, luto na to. Madali lang to gawin. Ang sarap pa. Paalala lang pala na maaari itong magmantsa sa lutuan. Kaya naman mas mainam kung gumamit dito ng lumang lutuan. Ito ang masarap na sausawan nito. O yan ready to serve na to.